everyone, it's me again, Kuya Daniel, at meron akong gustong i-share sa inyo para na sa ganun malaman nyo kung paano ba kumikita ang isang TNVS driver. Okay? Pag nagbiyahe ba kami ng isa at 500 pesos yung binayaran nyo, kikita na ba kami kagad sa inyo? Hindi pa po. Kasi sa 500 pesos na yon, i-assume na lang po natin ha, less 25% commission. So magkano yung 75% nun? Patay na, bobo na. So kung halimbawa 375 yun, usually sa mga 500 pesos na yan, 1 hour na biyahe po yan. Ngayon kung gusto namin kumita na ako ang target ko kasi talaga dapat 4,000 pesos per day talaga, para may sobra-sobra no? So ulitin natin, 500 pesos times mo sa 0.75, so 375 nga, times 10, 3,750. So kulang pa sa 4,000, dagdag ka pa ng isa. Ngayon imagine this, yung 500 pesos sinasabi ko sa inyo, laging 1 hour ang biyahe na yan. Bibihira kami magkaroon ng biyahe na yung 500 pesos is 30 minutes. So ibig sabihin, kailangan namin magtrabaho ng 10 hours na dire-diretso para kumita ng 3,750. Pero ito ay estimated lang muna ha. Hindi po kasi to yung tipong palagi na ganun. Minsan 100 pesos 30 minutes lang ng tokwa. Ngayon na lang kami December kikita ng kahit paano maganda-ganda. Gagalit pa kayo dahil nagsumbong pa kayo sa LTFRB. Paano naman ang kagaya ko na tumatanggap lang ng booking, wala naman akong alam sa computation na yan, at hindi naman ako nagbibigay ng computation na yan kundi yung TNC. Okay? So doon sa mga nagrereklamo, dapat malaman nyo muna kung paano kami kumikita at magkano yung nagiging take home namin. Kasi hindi naman palagi, sa totoo lang, pag kumita kami ng 2,000, halimbawa sa gross na yun, walang kita yun. So kailangan ma-meet namin yung ganong dami ng biyahe bago namin pwedeng sabihin na kumita kami. Okay? So please lang, huwag kayong bobo. Then please take note na ang mga TNVS ay isang premium car with premium service. So ibig sabihin, mas mataas yung rate namin sa taxi. Okay? Pero nakakapagtaka, presyo tricycle lang kami. Anyway, yun lang muna, bye.